Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandun po ang pobre kapampangan. At ito, break muna tayo at kumain ako ng ito, almusal natin. Break ko at ito lang ako sa ilalim ng hagdan. At ito kasi maraming tao. Pahinga lang ako guys. Ito sa ilalim ng hagdan na dinadaanan nila. Inom tayo muna ng kape. Mag-aalmusal. Maaga kasi ako nagigising at nagbibiyahe at hindi ko na maharap na mag-almusal magluto sa bahay. Kaya dito ako nag-aalmusal sa kilid ng doon daw ako sa baba para walang istorbo kasi doon meron dumadaan doon. Dito lang kasi yung pahingaan ng mga tao, yan mga baon-baon nila, ruti, yan dyan sa itaas linalagay nila. Dito lang tayo sa ibaba maigi para wala tayong istorbo. Ay buhay, hindi lang ang buhay-buhay dito sa abroad. Kailangan mataksika ka, matalino para mag-survive. Kung susyungi-syungi ka, sabi nila, hindi ka magsusurvive talaga dito guys. Kailangan alisto ka na sa ganitong sitwasyon sa trabaho. Huwag natin pabayaan ang sarili natin guys, lalo na dito sa abroad. Hindi ba? Lalo na sa mga baguhan dyan guys, payo ko lang sa inyo, maging matalino kayo, alisto. Huwag kayong lalampalampa dito dahil pag lampa-lampa ka, susyungi-syungi. Ano ba yung susyungi-syungi? Naririnig ko lang yun guys. Bismillah, salamat Allah sa biyayang pinagkaloob mo na ito ay aking almusal na ano ba palaman niya? Itong itlog. Bismillah. Ayan. Guys, habang mag-aalmusal tayo, break ko pa na ako. Kwento lang tayo. Bahagi lang tayo. Buhay-buhay dito. Para malaman nyo rin kung paano yung dito nasa abroad. Oo guys, masarap pakinggan ng abroad. Nung bata ako, akala ko nga rin ganun. Pag nag-abroad ka, yayaman ka, asenso. Opo, yayaman ka, asenso. Nasa, lang po yan. Swerte. Dito sa abroad guys, akala nyo, hindi lahat siniswerte. Marami pong minamalas. Maniwala po ka. Sa 100%, 30% lang ang siniswerte. At 70% yung minamalas. Kaya kapag sinuwerte ka, pasalamat ka na lang sa Diyos na may yung trabaho mo, maayos ang pasahod sa inyo, amo mo. Thanks God na lang. Pero yung iba guys, nandito na may mga salbahe na mga amo at mga kumpanya na hindi maganda magpasahod. Minsan delay, ay yung iba pumaalis at kung saan na pupunta. In the end, ayun, wala nang makasukan, tago ng tago. At hindi maganda yung kanyang pinalalagyan. Ako iba naman, ayun sa mga kadama dyan, sortihan lang din ng mga amo. Yung iba, ginugutom, buyat, pagod, iba. Mga ganun ba ng request na nangyayari? Kaya payo ko lamang po sa mga mag-abroad dyan, pakaisipin ninyo, ang pag-abroad ay hindi madali. Oo, sabi nila, pag nag-abroad ka, yayaman ka, aasenso ka, kumporme po. Ang basta-basta nakukuha ang ganito na aangat tayo. Maraming taon, sakripisyo, tiis, pangulila na mapalayo sa pamilya.
bago mo makamit yung sinasabi mo na yayaman ka asenso. Siguro yung iba, maganda yung nailatnan nila, yung amo nila, yung trabaho nila, yung profession nila, yung work nila. Pero karamihan sa mga OFW, hindi lahat po siniswerte. Kaya sinasabi ko na po sa inyo. Kaya kung mag-aabot kayo, pakaisipin ninyo na kaya ninyo mag-survive. Kapag hindi ka sanay sa hirap, hindi ka magsusurvive dito. Alam nyo ang kailangan dito, tiis, sipag, talino, diskarte, kasama na yung lahat. Kapag madiskarte ka, matalino ka, sigurado, hindi ka mahirapan. Kaya dito, patatagan lang, palakasan ng loob. Hindi basta-basta nag-abroad na iniisip ninyo na masarap ang buhay. Nakikita nyo sa mga post namin na kapag kumakain kami, pumunta kami sa lugar na magaganda, yun lang ay mga acting lang po yung mga drama. Kumakain kami sa labas, once in a month lang yun, hindi naman araw-araw. Pumunta kami sa magandang lugar, once in a month lang yun. Hindi araw-araw, hindi buwan-buwan. May makita sa post na maganda yung lugar na pinupuntahan namin, pinakainan namin. Subukan nyo mag-abroad guys para malaman ninyo yung sinasabi ko. Hindi madali ang mag-abroad dahil na mapalayo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, at sa mga anak mo na lumalaki, na hindi mo sila nasusubaybayan. Pag uwi mo, magbabakasyon ka, 2 buwan lang, 3 buwan lang, aalis ka na naman. Pagdating ng 3 taon, 6 na taon, 10 taon, 15 taon, 20 taon, 30 taon, kurang ka na, menopause ka na. Pero hindi mo pa rin nakukuha yung gusto mo, yung kailangan mo pa. Yung iba, tumagal na dito, lumaki na yung mga tiyan, nakalbo na. Ganun pa rin ang pamumuhay nila. Kaya masasabi ko lang sa mga ka-OFW natin yan, saludo po ako sa inyo, sa inyong tiyaga, sa tiis, yung determinasyon, para maimigay yung mga pangangailangan ng ating mga pamilya. Lalo na kapag may mga okasyon, hindi natin sila kasama, di ba? Nakalungkot din guys. Tapos yung malaking mga anak uwi tayo, ilang taon, hanggang lumaki sila, hindi natin namamalayan na yung iba napapanagwara, yung iba hindi lahat guys na dito siniswerte. Yung iba yung pamilya nila nawawasak, nagkakahiwalay, di ba? Kaya nga talungkot dito sa abroad, yung iba natutokso, kaya dito sa abroad kailangan, sabi nga nila, labanan natin ang tukso na sumisira sa pagmamahalan. Yun. Ito, ginagawa ko lamang po ito para sa mga kababayan natin. Bilang bahagi ko a day in my life, para makita ninyo kung anong buhay-buhay ko. Dinidiscard ko na lang paano mag-survive, paano mabuhay. Napasaya ko sa sarili ko, although na malungkot dito na sa araw-araw nakikita ninyo na binabahagi ko, at sana meron kayong natututunan sa mga sinasabi ko, mga ginagawa namin dito. Kaya yan lang ang payo ko guys sa mga baguhan, magtiis lang kayo, magtiyaga. In the future, malay ninyo, diba, na sinasabi ninyo na aasenso tayo, yayaman tayo.
Inshallah. Ngayon pa lang, kung meron kayong pangarap, tuparin ninyo. Mag-ipon kayo, mag-invest kayo, umpisahan nyo na yung inyong mga proyekto na gagawin. Maliit man o malaki, mag-umpisa kayo sa iyong gagawin. Paunti-unti ba? Kung gusto nyo mag-invest, bili ng lupa o magpagawa ng bahay, pagawa na kayo. Unti-unti matatapos din yan. Katulad ko guys, nag-umpisa ako 2017 up to now, hindi pa natatapos ang bahay ko. Unti-unti, gamit wala ako. Totoo yan guys, magliliman-labing taon na ako, gamit wala pa akong maayos na gamit. Unti-unti ko siyang pinapagawa yung bahay ko. At ayun, naka-invest na rin ako ng kahit na papaano na lupa. Yun ang ipon ko at binili ko lang noon guys yun. Hindi sa pagmamalaki, inaano ko lamang po sa inyo. Binabahagi ko lamang itong buhay ko sa inyo para malaman ninyo na pag-abroad ay hindi po madali. Sinasabi ko po sa inyo. Sinasabi ko po sa inyo pag-abroad ay hindi madali. Oo, siguro yung iba maginhawa ang buhay dahil maganda yung kanilang trabaho, pero katulad natin na ganito, pahirapan pa. Minsan yung allowance natin kulang pa, may papadala pa sa ating mga pamilya, diba? Binigyan mo na sila, kulang pa rin. Ano pa kung malaki ang sahod mo, diba? Yung iba malaki ang sahod, nandito yung kanilang pamilya, nangungupahan sila, nagbabayad sila ng kanilang sasakyan, di ba? Nasa papadala pa sa Pilipinas. Oo, malaking sahod nila guys, pero tanongin nyo sila kung ano yung meron ba natitira sa kanila. Siguro meron kahit konti lang, pero hindi lahat po na maginhawa. Nakikita nyo lang na maganda ka lang status, pero yung mga magagandang mga ganun na trabaho ay sila pa yung maraming utang. Totoo po yan. Magtanong po kayo. At ako, kahit na ganito yung status natin, hindi natin maiwasan na magipit, di ba? Ako nga na ganito na maliit ang sahod, nakakautang pa ako. What more na yung iba pa, di ba? The more na malaking sahod mo, more na mas marami kang responsibilidad. Ganun po yun, totoo po yun. So guys, ayan, na ibahagi ko lang ang buhay ko sa mga kababayan natin dyan. Pinapaya ko lamang sa inyo na pakaisipin ninyo bago kayo mag-abroad kung kaya ninyo ang magtiis, magtiyaga. Ayan, at kailangan dito sipag, tiis at determinasyon para makamit ninyo ang pangarap ninyo. Hindi instant po yan na yayaman kayo, dadaan kayo sa butas ng karayom bago nyo makamit ang inyong pangarap. Maraming taon na ilalagay ninyo, titiisin ninyo para makuha yan. Maraming araw na mangulila ka, maraming taon na hindi mo makakasama ang anak mo, magbabakasyon pa lang 2 buwan hanggang sa lumaki sila. Hindi mo alam na malayo na ang loob nila sa iyo, diba? At malaki na at hindi mo na magagampanan ang bilang isang ama, ina sa iyong mga anak dahil nga sa kanila na ibinigay mo na sakripisyo para lang mapag-aral sila. Kaya kayo, yung mga anak dyan o mga kapatid, tandaan ninyo yung mga sakripisyo na ginagawa ng inyong mga ate, kuya, nanay, tatay, na para lang mapag-aral kayo. Pagbutihin ninyo dahil darating ang araw na magpapahinga ang inyong mga magulang, ate, kuya, at kayo naman ang gaganap sa mga ginanap nila dito sa abroad, at mararanasan nyo rin kung paano yung buhay dito at paano maging isang ama't ina, kapatid, kuya, ate. Ayan guys, naiyak tuloy ako guys dahil nga
matagal na rin ako dito sa abroad. Naalala ko yung buhay ko na gusto kong makamit. Hanggang ngayon nandito pa ako, nagtitiis, nagtsatsaga, nangangarap na balang araw matupad ko yung pangarap ko bago man lang ako lumisan dito sa bansa na tinatrabahuan ko, makamit ko yung buhay ko. Since na noon pa, bata pa ako, dinanas ko na yung hirap. Pero kinakaya ko guys, dahil since na nagkaisip ako, sanay ako sa hirap. Kaya ngayon, itong buhay ko na to parang simple lang, patawa-tawa lang. At hindi ko na iniisip kung ano yung mahirap, basta kumita. In the future, siguro naman ala, thanks ala, at bibigyan nyo yung gusto kong matupad sa buhay ko darating ang araw. Alhamdulillah. So ayan guys, pasensya na po kayo, hindi po kadramahan tong ginagawa ko, sinasabi ko totoo po. Minsan iiyak ka sa mga nangyayari sa buhay mo, bakit ganito, bakit gano'n, di ba? Hindi lang ako yung ganito na buhay na dito sa abroad na nagsasakripisyo, tumatagal. So ayan guys, magpapaalam na ako. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana na-share ko sa binahagi ko. Nagkwento-kwento lang sa inyo. God bless po.